Good morning. Good morning, good morning. Good morning, Philippines, hello world. Yeah. Time check, it's 9:05. 9:05. 5/27/2024, araw ng Lunes, May 27, 2024. So again, I'm Oscar. This is Millennial Memo, personal stories, personal diary, or diaries of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Yeah, I wasn't able to, record videos uh, papunta rito sa aking trabaho, no. Meron kasi kaming inayos, ginawa kanina. So I had a chance to, mag-video ngayon kasi Monday, since pag Monday kasi may mga event dito sa LGU. And halos wala pang mga tao, wala pang mga activities. But nandun sila sa likod. Merong tayong Monday convocation doon. Nandun sila mga konsehal, department heads na doon sa likod. So, dito ako ngayon at nakapag-attendance naman na ako doon. So, bago ako mag-video ngayon, tinawagan ko yung mga kasama ko for for the activities that we will be conducting this week in preparation for the events next week. So, last week kasi, yung meeting namin with the local school board, meron kami mga pinresent doon, di ba? May mga pinresent kami doon na mga proposed projects. And meron din kami pinresent doon na events, no? Meron din naman kami nakita doon na mga concerns ng local school board, no, sa mga schools. So, unang-una doon yung connectivity or internet connection ng schools sa taas, no? Sa taas sa bundok, no? So, tinawagan ko si Mark tsaka si Joy with regards to those sa aming mga pending activities. So, kay Mark, tinawagan ko si Mark regarding sa pagpunta namin sa bundok, check namin yung Starlink connection. So, this week, akit kami ng bundok para i-check yun. Yung mga Starlink connections kung nagagamit ba, kung ano ba yung status. So, pero sabi sa pag-usap namin, kapag hindi na maulan, no? Kasi pag akit namin sa medyo madulas, medyo delikado. So, try namin pagka medyo tuyo na yung lupa, no? Bundok kasi, meron kasi portion dito sa amin na mountainous area. So, we have to consider the trail and the weather. So, but definitely this week, akit kami sa bundok just to make sure that all the connections, internet connections, Starlinks are working, no? So, aside from that, the proposed digital literacy training next week on June 5 to 7 and June 18 to 20. This this coming June, we will be celebrating the ICT month, no? Excuse me for a while. Pas kayo nito? Bed na? Okay. Tapos, Bed na rin mga yan. Kay Nico. check ko lang itong isa. 262, Jerome de Guzman. Wala namang iniwan sa akin, boss. Asan po ba ito ngayon? Pabalik pa lang sila. Galing silang Makati. Oo. Hapon pa. Tawagan ko na lang sir. Oo. Hello sir. Pero Gcash, boss, tumatanggap ka ba ng Gcash? Okay naman. Hello sir, sa delivery po. 262 sa Shopee po. Bukas pa. Ganun po ba? Baka may kasama na mga pwede mag-receive dito sir. Baka pwede Gcash nyo na lang po. Bukas pa sir ang resume ng ano nyo. Ganun po ba? Meron naman sir magre-receive dito sir sa office. Ninyo. Sige po. Pangalan po sir? Oscar. Kay Sir Oscar po. Sige po sir, para sig ko na lang. Okay na sir. Papa.
Dalawa lang. Opo. Okay. So, sorry for that interruption. No? Meron kasing delivery na dumating sa aking mga kasama dito sa Digital Hub. So, to continue, no? To continue. Yun nga, meron tayong June kasi is ICT month. So, in celebration sa ICT month, magkakanda kami ng training, ng digital literacy training para sa mga barangay secretaries and barangay treasurers on June 5 to 7 and June 18 to 20. This will be held on in DRRM, DRRM building. So meron kasing dalawang training rooms doon. So doon ang training area namin. And also, we have this week we will be installing the biometrics. So we will be consulting muna the HR for the location of the BIOS na ilalagay dito sa City Hall. So sa labas, sa PCIT and sa DRRM, I think kami nang bahala kung saan namin ilalagay. So I think that those installation will be done this week, no? Kasi starting on June 3, no? Magagamitin na yung system namin ng biometrics. So monitor namin kung okay siya sa COS and sa job order, kung wala bang concern, kung wala bang problema, kung meron ba silang feedback sa amin dun sa HRIS. So aside from that, HRIS, meron kaming UAT sa Ledipo this week. I think it's May 30 pero meron daw kasing nakasabay sa lugar, sa schedule, sa location ng training. So I think ASEL will make further arrangement kung saan at kailan yung UAT, no, ng Ledipo. Yung Ledipo is economic enterprise. So lahat ng businesses, ambulant, ganyan, lahat ng rentals doon nadadaan sa Ledipo. So so aside from that, Ledipo, I think CHO magkakaroon din ng refreshment. I don't know kung kailan niya i-schedule. So si ASEL ang gagawa ng proposal para dun sa CHO refreshment ng module. Okay? So 567 HRIS, So those will be our activities for this week and next week, no? And yung launching meron kasing ginagawang area dito na gagawing digital transformation center, no? But usually ang usapan kasi is June 5 ang initial na usapan namin ng DICT, but we cannot afford to compromise the location kasi hindi pa kasi nga tapos, no? Hindi pa siya tapos, so meron pa ring kulang na glass na ilalagay, no? So definitely by June 18 doon siguro may launching na ng DTC. So I'm hoping that hindi kami magka-problema sa DICT tungkol dyan. So I think goods na ang aming activity, and looking forward to finish all the necessary arrangements sa before and after the this week and next week. This week, next week, I think wala naman ng ibang concern.
When it comes sa register system kasi, yung paggamit ng system, sa AIC, sa procurement, wala naman ng ibang, based sa huli kong tawag kay Mark tsaka kay Joy, wala naman ng ibang concern. No? Realignment na lang nung budget, realignment ng budget sa PCIT, and no more no less. Yeah. I think that's good for today. Yeah. Wala naman na ako nakikita ang problema. Tumbok ko na ito kay nakapanakatayo. Tumbok ko na ito kay nakapanakatayo. Ba't hindi kita ibaba? Saan ba nakaturo? Anyway, so I think that's all for today for my video. Thank you very much for watching. Again, I'm Oscar. This is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Thank you very much for watching. See you again tomorrow.